shout out everyone. Ayan, so alam niyo kumakain ako ng tinapay. Na-realize ko, naalala ko, wala pa pala akong video. So ayan, nag-stop muna ako at nag-video muna, char. So, meron lang akong gustong i-share sa inyo. Alam niyo guys, pag tayo ay nandito, nasa Romania, sana wala tayong ibang iisipin, kundi tapusin ang ating kontrata. After that, kahit ano na ang gawin natin, free ka na, di ba? Para sa mga bago dito sa aking channel, my name is Lisa. I am from Philippines. I am currently working and living in Romania. Isa po akong permanent resident dito sa Romania. Mayroon po akong sariling agency na legal dito sa Romania. Mayroon po akong mga tie-up. Mayroon po akong mga kaibigan na mga tie-up ko. Pagdating kung ang ating mga kababayan na gustong pumunta dito galing sa Pilipinas or kahit saan sulok ng mundo, mayroon tayong tie-up na agency na handang tumulong sa atin. So, rest assured, tayo po ay legit. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong tiwala. Pasensya na po kayo sa hindi pa nasiselect sa mga aplikante natin na hindi pa napipili. Samahan nyo lamang po ng dasal. Huwag nyo samahan ng bibig. Huwag nyo samahan ng mga kung ano-anong sinasabi. Samahan po natin ng dasal. Ang importante po ay nasa legit tayo at nasa tamang kamay. Okay? So, ayan. Nasa kusina pala ko guys. So, mayroon tayong kababayan. Shout out sis. Si kabayan ay nandito na sa Romania. So, magwa 1 year na siya sa July. Okay? Si kabayan ay magwa 1 year niya sa July. So, ang iniisip ni kabayan, gusto na niyang umalis sa kanyang amo. Hindi pa siya nagwa 1 year. Nagtatanong siya sa akin kung pwede daw siyang umalis sa kanyang amo. Sabi ko sa kanya, sis, kanino ka bang agency? Kasi, pag may problema ka sa iyong amo, magsabi ka sa agency mo para kausapin ng agency mo ang iyong amo at magkaintindihan kayo. Ayaw niya kasi gusto niyang umalis lang talaga. So, sabi ko sis, kung ayaw mo, problema mo na yan. I-solve mo na yan. Kasi pag mga, alam nyo guys, sa mga baguhan dito sa Romania, or kahit sino man, tayo mga OFW, alam natin ito, di ba? Pag once tayo ay nasa bahay ng ating amo, tapos hindi tayo masaya, tapos dahil hindi tayo masaya, yan na lang ang iisipin natin araw-araw. So, ibig sabihin, wala na tayong na-appreciate na maganda galing sa ating amo. Mas lalo kayong nagiging negative. Okay? Ang advice ko po sa inyo, ganito yan. Pag hindi tayo masaya sa ating mga amo, magtiyaga kayo ng 2 taon. Napakabilis po ng 2 taon. Pagkatapos ng 2 taon, wala na kayong problema. Malinis ang record nyo, tapos ang kontrata nyo, pwede kayong mag-demand sa mga amo kasi magtatanong sila, wow, finish contract. Advantage yan para sa inyo, hindi para sa amo. Please lang, isipin ninyo na tapusin ang kontrata. Huwag nyong ilagay sa mga utak ninyo na umalis. Kasi pag nasa utak ninyo ang umalis, puro negative ang makikita mo sa bahay ng iyong amo. Wala kang ma-appreciate na kahit ano. Which is disadvantage yan para sa iyo. Tapos si kabayan, kasi sabi ko sa kanya, tapusin mo ang kontrata mo. Sabi niya, ma'am, so hindi ko talaga gustong tapusin ang kontrata ko. Tama po ba ang gagawin ko? Uuwi ako ng Pilipinas at pupunta ako ng Spain. Alam nyo ba, hindi na ako nag-reply. Kasi pag mga ganito na mga klase ng kababayan, nawawalan ako ng gana sa totoo lang. Kasi nasa Romania ka na, nasa Europa ka na,
Dahil gusto mong pumunta ng Spain, ayaw mong tapusin ang kontrata mo, gusto mong uwi ng Pilipinas at pupunta ka ng Spain. So, nasaan ang utak mo? Diba? Please po, kung nasa Romania na tayo, tapusin ang kontrata. Pag natapos ang kontrata, pumunta ka sa kahit saang bansa ng Europa. Bakit? Bago kayo pumunta dito sa Romania, 2 years ang pinirmahan ninyong kontrata. Okay, sasabihin, dahil pwede naman 1 year lang daw. Yes, pwede. Pagbigyan kayo ng release paper ng amo. Pero please guys, please lang, wag niyo namang isipin yan. Isipin niyo po ang ginastos ng mga amo para kunin kayo. 2 years ang kontrata na pinirmahan ninyo. Okay? Pagpasalamat kayo. Magpasalamat sa mga employer. I-appreciate natin ang ating mga employer. Lalo na pag tayo ay baguhan. Okay? So, ang plano ni Kabayan, hindi niya tatapusin ang kontrata niya. Gusto niya umuwi next month. So, May, hindi siya nag-1 year dito sa Romania. Sa Pilipinas, doon daw siya pupunta ng Spain. You know what? Ang masasabi ko lang sa ganitong sitwasyon, hindi siya smart. Okay? Kasi nandito na siya sa Romania eh. Magkano na lang ang ticket papunta ng Spain at Schengen ang Romania, di ba? So, inuulit ko, sa mga gustong mag-apply dito sa Romania, sa mga nandito na sa Romania, kahit saang agency kayo mag-apply, kahit kaninong agency kayo under, tapusin po ninyo ang inyong mga kontrata. Walang ibang masisira kung hindi kayo, ang sarili ninyo, at tayo at ang ating mga kapwa Pilipino. Okay? So, inuulit ko, sa kahit saang agency, lahat po kami dito ay legit. Hindi po kami nagsasabi na dito kayo sa amin, hindi po kami nagsasabi na may masama, whatever it is. Lahat po, kahit saang klase, kahit saang agency kayo, tapusin ninyo ang kontrata para sa inyo yan. Sana po makatulong sa inyo, sana po makatulong. Inuulit ko, pag tayo ay nasa trabaho, pag tayo ay nasa ating amo, positive po ang ating isipin, huwag yung negative. Okay? Kasi otherwise, pag negative ka, wala kang focus, lagi kang stress. Ayan, so mapupunta ka sa maling desisyon. Ayan, so naulit ko po guys, tayo po ay legit, hindi po tayo scammer. Okay? May mga kababayan po tayong nadidelay. Pakiantay lang. Okay? Kasi sa lahat ng mga gusto pumunta dito sa Romania, kami po ay handang tumulong sa inyo, pero ang employer po ang nagsiselect or namimili sa inyo, hindi po kami. Maraming salamat. God bless everyone. Bye!